watch us where we go. Hikalimti ayaw. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we shall. Adunay pagtintal nga dili nato mabalibaran. Ayaw na sulayi ang imong kakusgan. Palayo na daan, sibat na og dagan. Osbon ko, adunay pagtintal nga dili nato mabalibaran. Ayaw na sulayi ang imong kakusgan. Palayo na daan, sibat na og dagan. Give us faith so we'll be saved. Hikalimti ayaw. Hagdan sa kabaguhan. Gikan ni Girly Gualbertus Juan. Ang mga tawo nga moabot sa imong kinabuhi, adunay tumong. Ang uban, sulayan ka. Ang uban, gamiton ka. Ang uban, tudluan ka. Ang uban, og kini ang labing importante, ilang ipagawas ang pinakamaayo nga anaa sulod kanimo. Osbon ko, ang mga tawo nga moabot sa imong kinabuhi, adunay tumong. Ang uban, sulayan ka. Ang uban, gamiton ka. Ang uban, tudluan ka. Ang uban, ug kini ang labing importante, ilang ipagawas ang pinakamaayo nga anaa sulod kanimo. Just call me angel of the morning, angel. DXRU 1188. Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasimya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang ato oras alas 3:18. Sakit man sa hingtungdan. Apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Salamat, mga higala, kumusta? Mayong hapon kaninyong tanan. Init kayo ang atong palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Di na lang ko mag-elaborate kay bisag unsaon ako og istorya. Init yung kayo, no? Magkauga ba? Doon na mo'y kupras ibuad ninyo diha. Basin pag-abot sa alas 5, mauga na, no? Ang mao nga kupras, ingon na nang kainit sa palibot. Naamang kuno to'y ITCZ, kanang Intertropical Converging Zone. Pero wa may effect. Oo, ambot kuno sa panasya mo effect. Anyway, may hapon sa tanan ni nasabta sa ikaduha nga episode sa pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas. Para sa tanan nga mga naminaw, kini nga programa katulo lang ninyo ni mabati sa tibuok semana, no? Katulo lang. Matag adlaw nga Lunes, Miyerkules o Biyernes, alas 3 antak na sa kapunon dinhi sa Radyo Ultra. Okay? So ipadala na inyong mga pangutana. Ang atong pangutana nga atong iduso de kaninyo kadjud lang gitan-aw nako ang akong ulo part ba. Mura magnaibuhok nga kuan nga
pero upaw gyud no, nanipis gyud ang buhok. I hope mo salir tong among gi-apply ni na may padala ni Ma'am Elizabeth Basilgo nga para pabaga sa buhok. Makurat siguro mo kung ang akong buhok mura na og buhok sa karnero. So I hope mahitabo na kay kapuligi sa tag-alot siguro. Oo. Basin. Uban di biya mag-click. Adunay dala dire demonstrate nga kini nga kuan kaayo o sample na iyang buhok tinuod ra ba nitubo ang buhok ni baga gikas pagkaupaw. Ako na kay gabaligya man to nako aloe vera. Nako abi nimo sir kining kanato nga nakamatiko kan ko nga nanipis akong buhok na may aloe vera dito sa kaang. Akong gabali-balion kay ngud nako sa ako nga ulo. Wa may epekto sir. O siya nga ko ang gid siguro na kanang mo kini daghang rason no. Di sa ta managinot na nga rason kay pabilin ka magyud na nga upaw. Oo, di ba? So sige lang, ang importante nga piskay ang atong lawas. Na importante. Di ba? So good afternoon sa tanan. Kining ato ang programa adunay pwede sa cellphone inyong iduso nga pangutana unya pwede pud sa Facebook. Pwede sa Facebook Radyo Ultra unya sa cellphone nga pangutana ninyo 0917-704-3210. Okay? Alright. Unsa may mga pangutana? Ang mga pangutana nga atong tagdon dinhi sa ato pagpadagan sa programa mao ang may tungod sa mga butang nga may kalabutan sa legal. So kung doon na mo yung mga pangutana nga may kalabutan sa legal, mahimo nga inyong ipadala na dinhi sa ato nga programang Nuda Veritas og maningkamot mi. Dili mi maka siguro sa among kagulingong nga makaingon mi nga 150% among matubag ang imong pangutana. Pero maningkamot mi. Paminawa lang, suwayi lang ninyo. Kay basin og makaingon mo sa inyong kagalingon ni ang maning programang atong gipangita sa dugayng panahon. Di ba? Basig makasulti mo na. Unya, kining atong programa, ang atong gipahinungdan, ang atong mga igsuon nga naa sa probinsya, naa sa mga daplin-daplin, nga layo kayo sa mga balita, mga information, ilabi na ang pagpakisayod sa mga pangitabo sa atong nasod, ilabi na kung isgutan nato ang atong mga pamalaod diha mismo sa atong palibot. Timanin na ninyo. So naa tay Facebook, naa po tay contact number diri sa pika 0917-704-3210. Okay na ba? I hope okay na kay dita maglangan-langan ipadala dayon ang inyong mga pangutana. Pasensya gyud og mabiyaan nato ang inyong mga pangutana. Mainta og ma-save na nalain kay di ko kabalo mag-save ni kung saunin. Bahala na. Sa sunod mag-renew mo sa inyong text sa mao nga problema para matagad nato ang inyong mga concern. I hope nasabtan ninyo. Alright. Unya na ata YouTube. Nga matud pa sa mga binagong tubo YouTube. Pero bastos paminaw no, binaliba. Unya dayon kini YouTube, ngilngig no. Kini YouTube mahimo nga ma-access ninyo pinagi sa pag-type ning mosunod Nuda Veritas CDO. Akong balikon Nuda Veritas CDO. Okay? So, pagtuplok ninyo nana, sigurado gina mangduga ang tanang mga episode nga gibutang giplastar diha. Diya paghuman ninyo pagpaminaw, kung ganahan mo mag-subscribe, ay malipay punta. No? Malipay punta. Konsuelo ba? Konsuelo. O niya, kining, kung di mo ganahan, kayo amanipog sanay, okay lang yapon. Mulabay lang lugar. No? Mag-drop lang mo gamay, unsa ba ni nga programa, and then after that pwede ninyo i-off. Okay? Sige. Sa kainit sa panahon part, samtang magapaabot sa pangutana dirita sa mga walk-in nga pangutana gikan sa ato mga suki nato nga mga tigpaminaw.
Ang usa sa pangutana mao ni ngano man nga ang mga tag-iya, mga yutaan silbi, magakailugan man sa yuta. Di ba? Daghang kay mga kaso. Unya naapag yun nga kining unsa niya ingon pa nila Sir Frank, daghan ming mga igsuon na anak ko'y bahin. Pwede ba nako mabaligya ang akong bahin? Ang pangutana. Na doon sa ko'y sumbalik ang pangutana na karon taon. Unahon na to katong nganuman nga naipanahon nga mailugan ta sa atong kagulingong yuta. Na ano? Aka na din magkakasukaso diha unsa may rason na ang burukan na mao nga kini Senior Huwis giilugan ko sa yuta. Sa dugay-dugay nga panahon nga tuwa ko sa Amerika, tuwa ko sa Europe, pagbalik nako naa nay gitukod nga payag-payag nga dili man na ilahang yuta. Di ba? Kasagaran nagapakitabo din sa tuwa. Okay, kini there is no hard and fast rule insofar as the ownership of the property and then somebody went to that particular premises and claimed that this property belongs to them. Kanang mangilog sa yuta. Naidagang kaso na di ba? Na unsa may how to minimize or how to prevent nga dili na magakitabo. Na atong sugyot mao ni. Ibawta nga dunay balaod nga illegal trespassing. Di ba? Kana pinaka-basic yun na. Ang mga tag-iya, ilabi na kon ang loop, ang yuta, wala na diha sa inyong tugkaran, tuwa sa layo nga lugar, talagsara mo makadalikyat. Para proteksyon sa inyong kagalingon, ang atong sugyot mao, kuralo na to. Di ba? Kay kun makural na to ang maong property, krimen na gyud ang may tabo, ilabi na ko dunay mulatas sa ato ang kural. Kay siyarog dili sila mo respeto sa kural. Unya mo kabayo pa gyud sila sa gikural. Kanang pinsa, aron ilugo na maong property. Krimen na kana. And that is trespassing. Di ba? So, that is one. In other words, ang mga tag-iya sa yuta, maningkamot, tigom siya og kwartang kamay, palit siya og unsa diha, atong ikural sa maong propiedad. Para wanay lalis. Nga naman, dili man tanang adlaw na ka. Mag-apong ka na ng maong nga property. Kuha ninyo. Alright. Niya pa, para gyud nga makalikay og atong likayan ang maong mga pangitabo. Butangan na to og marka. Maghimot ta diha og gamay nga signboard. No trespassing. This property is owned by. Anya, naapag warning dito. Warning. Any violation nga magakitabo pagsulod sa mao nga property. Unsa atong buhaton? Ang buhaton, ingnon nimo dito nga isumbong. So kon ang mga trespassers musulod sa imong nga property, pagbasa nila na no trespassing, so violation na bad faith na sa ilaha. Di man sila makingon, wa man gud may makakita, sir. Dili na sila makapamalibad. So nakakita sila. And yet, nagsulod yapon sila sa property. And that is already bad faith. Dautan ang tinguha. Okay. Another one. Na-warning nga kung panalitan mga sila sa pagsulod, pamtangan sila og sumbong. Nisulod yapon sila. So, tinuyuan na yun na nila kung sumbalikan sila sa pagsumbong sa tag-iya sa yuta. So, kini usa, sa kunang gikasulti, no hard and fast rule concerning this. Pero initiative na lang ni sa tag-iya sa luna sa yuta nga maghimo og mga warning diha. Kay daghan na kay mga kaso nini
In fact, sa previous nga mga pautana, unsa ilang buhaton. Sir Frank, unsa imong buhaton? Pag-anha na mo sa among yuta, nga talagsara may makadalikat, pagbalik na mo na balay. Sa ato pa dugay-dugay yun, wa nila maduaw pagbalik, na may balay. So, magkakaso. May katong doon ay warning daan, signboard, nabot, sa tawag na karatula. Kay the moment nga naa that is already stern warning against the trespasser. So if they will insist to construct, establish a small residential building, that is already bad faith. Kanibaw naman sila daan. So dipinsa na nimo. Kini sa mga property nga layo-layo sa atong tugkaran. Palitan karon taga Cagayan de Oro ka. Ang imong yuta tuwa dito sa El Salvador. No? Ang imong yuta tuwa dito sa Talakag. Ang imong yuta tuwa dito sa Libuna. Ang imuhang yuta tuwa dito sa kini nga Baungon. Di kan tanang adlaw makalantaw diha. Gawas ni Mang Fimondia. Kay kada adlaw siya na diha, gapuyo man siya. So makalantaw siya. Walay tao nga makapangahas og tukod sa balay kay naaman siya. Nabi karon katong mga yuta og sa mga yutaan wala pang kurala, no? Makurat ka lang. Mapareha na sa ilan ako nga nakapalit siya og property diha sa Talakag. Kay bawo ka ang Talakag agricultural area. Siya gipalit ko niya kay naay sana dili rambutan kanang durian naasay rambutan unya naapoy lansones. So gikoral. Pero naa siya trusty. All right. Tadto duwa sa kabalik. So nahibalita niya nga namunga na bana kanu sa i-harvest hasta ang lansones rambutan. Pag-abot niya dito sa area, gipangutana siya sa iyang gi-trustee niya, Sir, ni amalagi mo. Uy, lain ba kay nga tunos pangutana? Siya may tag-esyuta, mga nigad sila. So sa iyang gitubag, siya alang-alang, ako din nga property. Siniligan ka man lang, ipabantay ka man lang dinhe. Kapangalot ko no stingkoy. Ngano? Tungod kay ang durian balita sa mga silingan nga ila sa real owner sa mga property. Siya dagan nagbunga, sir. Kakumprahon man gani na. Uy, nakanegosyo na ang trustee. Hasta rambutan. Ang rambutan, gibinlan og mga kuyos-kuyos na nga mga bungas rambutan. Lampingasan nga trustee. So kinanglan gyud nga although naa kay trustee but you have to regularly visit the area. Kay malisod og dili ni ko dili mo ka kumpensahan part nya ang uban isog pagyud kayo. Murag mo tag-iya, nabali na. Anso mao ni ang matawag nato og mga sumbanan aron nga dili kita mailugan sa mao nga property. Okay? Ayop na doon na mo'y na kutlo nga mga pagtulunan nini. Diyot lang ha. Ako nga tanawon. Diri sa 0917 pabutan ako ang inyo ng inyo nga kuan kining pangutana sa 0917-704-3210. Unya dayon diri sa Facebook ang atong mga suki gumikan sa kainit ilabi na katong mga sagad nagpadagat sa pangutana mura og nagpatalaw sa init, no? Akong paminaw kay wa man sila makapadangat sa ilahang pangutana. Next question nga controversial usab kayo mao ni. Nay mga tag-iya sa yuta, mga kabilin. Ang mga igsuon say maglalis. Alright. Doon ay mga pautana
Sir Frank, pwede ba nga ako mabaligya akong bahin? Ang tubag na, why not? Pero doon na sa ko'y pangutana balik, sa nangutana. Gibahin na ba ang maong luna sa yuta? Pila mo ka mga igsuon? Nga naman, aron nga ang buyer maka-identify og unsa og asang dapita sa luna sa yuta nga but niyang paliton. Ikaduha, ang seller confident siya sa pag-identify sa luna sa yuta. Nga mo ning dapita, oh. Di ba? Nga naman, confident siya, kaya naaman siya bahin, hindi man masiro siya. Pero naalay disadvantage. Dirita sa advantage. Kalimti sa itong disadvantage. Dirita sa advantage. Ang advantage yun ini, once nga nakahukom ka nga imo nang ibaligya ang yuta, anang utana ka man, pwede ba mabaligya ang yuta? Anytime, kay bahinan ka man yana. Ang akong pautana, kinahanglan ato kini o gipaagi na bini sa extrajudicial settlement of estate. Kay malisod man kaayo nga atong ibaligya, although naa kay automatic nga share or bahin, apan wa pa nato mabahin sa insakto, pinaagi sa legal nga mga pamagi, kanang gatawgon natong extrajudicial settlement. Ang buti pasabot sa extrajudicial settlement, ang pagresolbar, ang pagbinahinay sa mao nga mga real property nga dili kinahanglan mo agi tas korte. Pinagi sa gawas lamang sa korte og mao nang gitawag og extrajudicial settlement. Ngano nga atong ipagi sa extrajudicial settlement para mahalin ang imuhang luna sa yuta. Although magakahalin man bisan og wa pa mabahin, magakahalin. Depende ka na sa kursonada sa buyer. Kay dabi karon ang buyer gusto mag-invest dinhi sa atoa. Naayunan ang maong lugar. Pero risky kayo kay wa pa man mabahin. Dabig mo gambol siya. Na ako lang yapong paliton. And that is the problem of the buyer. Pero bintaha nga kung magbaligya ta og yuta, naagi ng extrajudicial settlement. Ngano man, Sir Frank? Sayo na. Kaya kung naay extrajudicial settlement, imo mang masukod pila ka square meters ang imuha. Ipasukod man nato na sa private surveyor. Okay? Pagsukod na ang private surveyor kay magbahin-bahin na mo, pag human na og sukod, ma-identify na unsa kadako ang imong bahin, ug ubos na dayon kana sa imong pangalan. Pero dili pa gini siya official kay ato pa man ang paaprubahan or paisyuhan og certificate of title gikan sa Registry of Deeds. Sabtan ninyo. So specific ng area. For example, 300 square meters. Pagpangutan na sa buyer, asa man na diha, imo ding matudlo. Nganuman, kay naa ka na may separate nga certificate of title, resulta sa extrajudicial settlement. Diferensya kung panalitan amo ni sa mga igsuon, kanya pangutanong ka sa imong buyer, nga sa dapit, ipatuybo lang imong simod, tora dito, dili na, way, klaro na. Pero sa ako nag-isulti, if anybody is interested to buy certain portion of property which belongs to you, pwede. Wala siya problema na. Nag-waive siya siyang kaugalingon. Pero ang akong advice sa mga buyer, kinahanglan nga kung gusto ka magpalit, naagi certificate of title na kapangalan sa tag-iya sa luna sa yuta nga mo imong gipalitan. Okay? Diyot lang ha. Nuda Veritas, Good PM Ultra Manager Frank, ang Security and Exchange Commission usaba ka government agency? Thanks, Richard West. Yes. Ang Security and Exchange Commission usa ka na ka government agency. Maunay magrehistro sa mga corporation nga tukuron. Sila ang mga rehistro niya na.
Anso kay diha man ipagi nato ang pagpangrehistro na ay mga requirements ug ato po kanang sundon. Pero sa mga partnership, one or two owners or single proprietorship, usa lang ang tag-iya sa usa ka buhatan or corporate o kanang negosyo. Dili na mo kinahanglan moadto ka sa Securities and Exchange Commission. It is a government agency, ang SEC or Security and Exchange Commission, pero ang single proprietorship or partnership dili pwede i-rehistro diha kundi dito sa Department of Trade. So unsay naa diha sa Securities and Exchange Commission? Ang mga ngalan sa mga board of directors, ang purpose sa mao nga corporation, ang secondary purpose sa mao nga corporation, o ang pangalan sa mga board of directors, including the number of stocks subscribed by the incorporators sa mao nga kompanya nga inyong i-rehistro diha mismo sa Securities and Exchange Commission. Once nga magparehistro ka, na-rehistro ng inyong kompanya, unsay sunod may tabo? Ang sunod nga may tabo, you are duty bound to strictly comply the rules, the guidelines, and regulation issued by the Securities and Exchange Commission. Di ka makahimo og imo-imo lang diha. Andi na ay balaod na nga maghimo ka og annual report. Ang mga incorporators magpaygayon og annual report. Pagpaybaw og unsa naay nahitabo, kumusta na mo diha, address to the Securities and Exchange Commission. So, ang mga board of directors, mag-elect na sila na ay chairman, na ay vice chairman, na ay treasurer, na ay secretary, ingon na for the corporation to operate subject to the rules and regulation diha mismo sa Securities and Exchange Commission. Lamang sa pagkakarumurag na barato ning mga kunuhay, mga narehistro sa SEC, kay bisag unsa naman lang. Ilabi na ka ng panahon sa eleksyon, na istorya na ko katong retired ng direktor sa SEC, siya ang sakit iyang na-notice, ingon niya. Magdaghan ang magparehistro kanang hapit na ang eleksyon. Uy, kadyot lang, congratulations ni Nicole, no, anak ni Manny Hodjan, nakapasar na pagka-doktora. Sige, congratulations. Okay? Sige, padayon ta din sa ato nga pagpanaguban. Mas maayo sad ko nga nakapasar ka kay og mga kongresita, di na ko kinanglan pa nga maglakaw dito sa layo. Dito na lang ko sa duol. Di ba? Doon ay akong silingan po na himong doktor. Nurse niya, nag-eskwela pagka-doktor. Naganto siya part. Hard life ang kinabuhi na doktor. Nakumaining tao. Estudyante pa siya kanadto. May mutagad. Pagka-doktor niya, lugsanay, ang mga silingan siya, di man mutagad na. Nahimuot yung sa ilang istorya. Nausap man ang batasan, Sir Frank. Kaila ka ba na ko lang di kaila nga every time labay na sa balay mga Sir Frank. Siya nga, mura man og nausap ang batasan. Nausap tala ninyo. Siya lagi, doktor naman good. Busa di ta mag-inusab sa atong batasan. Madumduman ako itong mga doktor, amigo na ko kanento. Probida. Murag wala lang. No? Kung dili magtaod o stethoscope di siyang liog, ibaliog, murag dili doktor. Ang batasan mo lang yapon, casual. Walay kabaguan part. Dili magpanaha ang tao sa pagduol. Pero noon sa naman tuod ning mga bag-o karon nga, mga usab ang batasan. Mga silihan siya nga,
na usab man ang batasan labong kanadto manampit man gyud sa atong ngalan unya matinahuron no kay ang discipline Atenean good o di ba ang mama mura og naapod diha na nga nabuhi so ma-instill ang klase sa discipline sa mga Atenean ngadto mismo sa mga bata and so therefore dita matigala every time nga masugat good morning Sir Frank good evening Sir Frank nanabitaw ganahan sab ka muna ni akong feedback na dawat nga nausab man batasan Sir Frank oh. Wa mi kibaw gani nga naminyo na day wa mi kakaon wa masinaw among litson among simod sa litson no? Anyway, life is life inana magyod no ang gulot sa kinabuhi og diha kagyod kun gulot maglisod na nga mabalhin gulot na guno siya okay nalisi oy good afternoon ni Ma'am Elizabeth Basilgo de dapita sa Lumbia ibaw ko gilarungan siya sa mga dahon-dahon dia mga punuan sa kahoy di kay siguro mo dulot ang kainit sa atong palibot karon same with Ma'am Faye Mundia dihan dapita sa Puala sa Baungon Bukidnon okay asa na ngani ko katong pangutana nahuman na to nga pangutana sa usa ka Richard kung wa ko masayop no I hope na tagbaw siya ang iyang pangutana government agency yes the answer is yes mao nang ato ang ipasabot diha kaninyo si Arnold Gonzal Ultra Frank ang house to house naman lista kaatbang ni OSM karon dinhi sa barangay Bugo. Amo ba? Pila kay palit nila no? Dihan dapita sa barangay Bugo kaatbang ni OSM. Pero dili matandi sa plano nila diring dapita sa District 1. Sa District 1 kining 15,000 ang matagbutante. O di niya madahan og iabot ang 15,000 paingon diha sa Balulang or sa Bugo. Sa Balulang lang, i-multiply nimo ng butang tala 4,000 ang palito nilang buto din dapitas Balulang. Multiplied by 15. 4,000 multiplied by 15,000 pesos. Asa na matong akong arithmetic nga kuan ha? Ako sang susihon atong computon no pudsan man nga ambot og matultulan ko ba adera ha na assuming we have 400 kay murag 8,000 man siguro ka mga butante ang balubal assuming lang no dit lang ha ay public service man siguro to ni Paka murag gikan sa water district okay jud lang ha butang talang 4,000 multiplied by 15,000 pesos. 60 million? Or gamay rin mapuning 60,000. 60 million. Oh, 4,000 votes multiplied by 15,000 pesos. 60 million na daan. So sa kabarangay din dapitas Balulang. Sa Bugo, we have I think 24,000 ka mga butante. Ibutang ta lang nga 10,000 ang ilang makaya sa pagbutar. 10,000 times 15,000 be pila. 15 million. Dako gasto sila. Makamatod pa sa mga binugoy nga mga istorya makakalibanga gid sila nini dako kay mamalit man sila buto kay karon mura og na pagnga na sila sa paglaom part di na nila ma-recover maglisod sila og recover lugar tuntuhon nila ang mga katawhan gikan sa District 1 paingon sa District 2 except kung magbuhat silang milagro overnight. Ilabi na ang ilang pagpasabot sa mga proyekto
dinhi sa ato sa dakbayan nga way pagkahuman. Makonbinser ka ang katawan na human sa eleksyon napalit ka og 15,000, tan-aw nimo sa project wa gyapon mag-irog. Di ba gipaantos nimo ang katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro, gipahuwat-huwat nimo kano sa mahuman ang project. Diri sa District 1 atong kompyuton, no? Sa District 1 abot ang talang panalitan 177,000 katunga sa 177. Dot lang ibot ang talang 170,000 ka mga butante. Di ba? Okay. You have to divide into 2. Lugar 50 dili hud doon nila pagpalit. Divide into 2 lang. 85,000 ang ilang paliton. Okay. 80,000 paliton nato by 15. 1,275,000 sakto baka ko nini. I hope insakto ko. Kini sa Barangay Carmen lang. Na if you have another 1 million dito sa ubang mga kabarangayan, dako-dako gini gasto. Kung doon palit nga may tabo din dapitas bugo, gatuo ko nga di na masunod ang 15,000. Kalibanga sila nini. Oh, nakaminos ka, Frank? Awa may noon, kadaga mo sila kwarta gumikan sa dagang mga project, nga wa matiwas, ang katahap og duda sa tao wa ko'y labot, na adiha nakapaingon. Manang pait. Diba? Nag-rejoinder lang ko sa sulti ni Arnold. Oo, mamaiyahan sugilon. So, naa sa Bugo karon, kaatbang ni OSM karon din sa Barangay Bugo. Mao ba nang ingong nang mailin og sample balot? May siguro nga, but by that time, as soon as you will receive, i-report na sa Comelec. I-report na sa Comelec. Okay? Sige. Akong si Arnold Gonzal ang pahibaw ni ini. Sumala sa iyahang gipadangat nga report. Okay, bibalik-balikan na to kay basig doon na lain nga dito lang ha. Pangutana, just in case. Okay, wala na. O gibati sab siguro kainit karong panahon na. O asa gani ko? Nahuman na ta, no? Sa kabahin sa kining pagbahin-bahin sa yuta kay pautana, mahimo ba Sir Frank mabaligya ang yuta bisan ug wa pa mabahin sinunod nila. So klaro kayo, namatay nang ginikanan. So it follows nga we have to divide the property in equal part. Kung pila, you divide that. Kung pila. Okay? Maurang gidakon. So, pag-ingon na to nga, ay naami tag 500 square meters, okay. Pero pautana, pwede ba nato na mabaligya? Why not? Sa kursunada lang ang palit. Kay ang maayog yun, pagpaniguro sa buyer at the same time sa seller, magbaligya tag property kanang naanay titulo. Okay, how? And then, illustrate na nako na ganina. I-illustrate ko na, gipasabot ko na. So, at least naman masabtan po na ninyo o inyo nang hunaon. Uso mangguni sa mga landed ba? Kanang mga yuta-yutaan, landed estate, no? Nga mga owner, mga tag-iya nga. Ilapin na diha mismo sa mga kabukiran. Na ilang mga pasto diha, no? Sa bagay, kasagaran sa mga pasto, kanang mga bakiruhanan sa mga hayupan, mga baka, yung kasagaran na list man na sa gobyerno. Kasagaran. Except kung diha ka na tao, napalit nimo ka ng mao nga mga yuta na panag-iyan na nimo since time immemorial, awa na naidibate. Inyo gina. So Arnold, thank you. Arnold Gonzal. Alright, kumusta na kayo si Dr. ODJ? Taon-taon na siguro
pahipi lang diha gumikan sa kainit sa panahon. Grabe kainit ang panahon. Oo. Grabe. Siguro 43 Celsius o degrees Celsius ang kainiton karon nga ato ang malantaw, masugamak nato naning mga panahon na. Okay, di ay pangutana. Balik ni kini nga pangutana, balik ni. Prof na ba Sir Frank nga kitay tag-iya sa luna sa yuta bisan og tax declaration ang atong document. By the way, going back sa katong ganina, nabitong may tungod sa kugang ka na lang dunay nag-claim nga yuta. Kay naanay nagpuyo. Ang usa sa imong i-update diha, ang imong titulo sa yuta ug ang tax declaration. Iapila diha mismo sa karatula diha sulod sa imong area. That you are the owner of this property with certificate title number so and so. Then tax declaration sa ubos, tax declaration number so and so. Aron nga mosamot ang iyang problema once nga ma-filean siya og sumbong gikan mismo sa tag-iya. Diba nina ha? Mao nang usa sa mga panagang sa mga tag-iya sa luna sa yuta. Kay ang uban zero nga pasagdan lang. I-entrust lang nato na nag-ingon nato nga mga saligando nya kadugayan paminaw sa mga saligando mura na sila tag-iya sama sa akong gi-illustrate nako kaganina nga moingon ni aman lagi mo sir. Kana nga tunos pangutana ba? Mura bitaw katawanan pero makaulit kay mura bitaw og ambot ipasabot ako man sus Ginoo ko ipalayo laing taon na. Okay, unya dayon og isumbong magka-dipo-dipo ra ba na inyo man ang tinuyuan magdipo-dipo gid mo. Kaya ang pagpanag-iya sa yuta part di magud ni madulog na to, di man nato ni matangdayan panahon sa gabi. So we do not know the future of the property. Ibaw ka na karon, labi na karon. Daghan ng mga hukus-pukus, daghan ng mga budol-budol, daghan ng mga manununto. Naiuban diha nga mga ahente sa yuta, mingon nga ni ang tag-iisuta nga, ay na lang kay naana may ako na kinsa-kinsa si Kon. Kay basig amigo na ko, amin nga, si Kon, ay kaila ko na libakon dayon, libakon. Ay kana siya, huwag nada mo, kana mo kini. Tiya mo na. Unya lisensyado pa sa kriba. Kanang real estate brokers. Manglibak pa. Nya sila, dili mga kriba registered. Grabe. Uso na ba? Naimong uso. Naimong mod na sa pagkakaroon. Mo nang estilo. Makaingo kasi magkagulang kapoy mo din na. Ay, kapoy, oy. Kapoy. Anyway, wala natin kung panaduguras. Ni adiri si Ma'am Elizabeth Basilgo is watching. Thank you. Wala natin panaduguras din sa atong karong pagpanaguban sa atong tulubanon. Thank you so much. Ang hiskutan na ni Ma'am Kargabi alas 6:30 ang takna sa kagabion din sa Radio Ultra. Kadyot lang ha. Mauning musunod. Paminawan ninyong maayo, hiniktukin ninyo niyong maayo. Ania ang topic na pag-isgutan niya karong gabi. Kadyot lang ha. Ako sa nga Kadyot kay basig na laktawan ako ba o nalaktawan ako direta sa murag dito to speakas diraw para ni sa karong adlaw pizza 23 mga pamaagi pag-undang sa pagtinapulan. Atong balikon ha. Ang topic na pag-isgutan karong gabi alas 6:30 uban ni Ma'am Girlie, mga pamaagi
pag-undang sa pagtinapulan. Kamo mga tapulan, paminaw mo kay naay rule nga inyohang madungog kurgabi uban ni Ma'am Girlie. Alright. Sangat sa atong kauban si Markan uban po ni Hans. Salamat lang sa diri sa Pikas. Salamat lang sa mga suki natong tigpaminawan sa ngalan ni Congressman Lordan Suan sa District 1 ug ni Aga Suan number 1 sa Padayon Pilipino diha mismo sa City Council. Membro kini sa Saguniang Panglungsod CDO. Kami mag-aigon makasalig tas Ginoo kay ang iyang plano puro maayo. Salamat ug maayong hapon.